Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, armas at gamit pandigma ng NPA nadiskubre sa Surigao del Sur. Dalawang magkapatid patay sa saksakan at barilan sa Antique. Chartered flight sakay ang 442 na Pilipino mula UAE dumating na sa bansa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nadiskubre ng tropa ng 30th Infantry Battalion ng Philippine Army ang isang taguan ng armas ng New People's Army sa operasyon sa Sitio Lago, Barangay Carumata, San Miguel, Surigao del Sur noong Marso 11. Kabilang sa mga narecover ang isang R4 rifle, mga bala at magazine, bandolier, backpacks na may personal na gamit at mga subversibong dokumento. Ayon kay Lieutenant Colonel Ray Verhel Anogi, Commanding Officer ng 30IB, pinaniniwala ang pag-aari ng nabuwag na NPA unit na SRSDG Westland ng Northeastern Mindanao Regional Committee ang mga nasabing armas at kagamita. Dahil dito inaasahang hihina ang operasyon ng mga natitirang rebeldes sa lugar. Patay ang dalawang magkapatid matapos ang saksakan at barilan sa Barangay Barrio, Lawaan, Antique noong Miyerkules, Marso 11. Kinilalang mga nasawi sa mga alias na Isagani, 35 anyos at Randy, 30. Sugatan naman sina Jomar, 26, isang SK chairman, at Michael, 40, habang nasa kustodiya ng pulisya si Gerald, 27. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente matapos umanong atakihin ng magkapatid ang tatlong lalaki. Tinaga umano ni Isagani si Jomar habang pinaputukan naman ni Randy sina Jomar at Michael. Gumanti si Gerald matapos batuhin si Randy at maagaw ang baril. Saka pinaputukan ng dalawang magkapatid na ikinamatay ng mga ito. Patuloy ang investigasyon ng pulisya, kabilang ang anggulong posibleng may matagal ng alitan ang mga sangko. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nitong Sabado ng hapon ang chartered flight ng pamahalaan na may sakay na 442 na Pilipino mula sa United Arab Emirates sa gitna ng umiigting na tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, lumapag ang eroplano pasado alas 12 ng tanghali at mahigit 200 sa mga pasahero ay mga OFW. Samantala, inaasahang darating naman ngayong araw ang isa pang charter flight na may sakay na 341 na OFW mula sa Saudi Arabia, Kuwait at Bahrain, ayon sa Overseas Workers Welfare Administration. Patuloy pang inaayos ng pamahalaan ang karagdagang charter flights para matulungan ang iba pang distressed OFWs at Pilipinong nais umuwi mula sa mga apektadong lugar sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.